Nagulat namin kagabi ang reklamo ng isang biktima ng palpak na retoke sa dibdib matapos siyang turukan ng silicone oil. Ayon po sa isang cosmetic surgeon, delikado talaga yung silicone oil, pero dahil mura, yan ang ginagamit ng mga pekeng cosmetic doctor. Nakatutok si Cara David. Buwan-buwan daw nakakatanggap ang cosmetic surgeon na si Dr. Michelle Manuel ng mga pasyente na nabiktima ng mga peking cosmetic doctor. Halos lahat sila may siliconosis, isang komplikasyon na nakukuha kapag tinuturukan ng silicone oil ang katawan. Namumuo yung silicone na yon, nasusurroundan siya ng tissue, at minsan nagkakaroon ng necrosis o yung pamumulok ng balat. May tatlong paraan ng breast augmentation. Una, ang pagtuturok ng silicone oil na delikado at posibleng magdulot ng komplikasyon. Kapag naturukan ng silicone oil, nabubulok ang balat, nagsusugat at nagkakaroon ng nana. Pangalawa, fat transfer o ang pagkuha ng taba mula sa bilbil at puwet para ilipat sa dibdib. Pangatlo, ang pinakaligtas at tanggap ng mga doktor, silicone implants. Ito yung itsura ng high quality na silicone implant. So, doktora, ito, silicone yung bag, tapos yung nasa loob, silicone din. Oo. Bakit mas safe ito? Kasi naka-encapsulated na siya ng bag mismo. So, yung mga nasa loob niyan, hindi na magli-leak. Oh, ito, bubutasin ko siya. Even if you pinch it, Oo. hindi siya talaga lalabas. Ilang beses nang naiulat ang mga pumalpak na breast augmentation procedure gamit ang silicone oil. Marami daw kasi ang naluloko ng peking cosmetic doctors dahil 10 to 20,000 pesos lang ang kanilang singil. Di hamak na mas mura sa 120 to 250,000 pesos na silicone implant. Pero payo ni Dr. Manuel, pagdating sa kalusugan, kumuha ng lehitimong doktor. Huwag magtipid dahil baka buhay natin ang kapalit. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.